matinding, ano to? Matindi itong magkakapatid na Cayetano. Bakit po? Bakit? Ako si Cayetano ang topic Si Pia Cayetano at si Boy 10K. Sige nga, na-curious ako dito tuloy. Matindi itong magkapatid na Cayetano, Alan at Pia Cayetano. Garapalan ng pagka-pro-China. Sige, go. Garapalan talaga. Kumbaga may nakita pa ko, no? Trojan horse daw ng Senado itong si Pia. Kasi nga, di ba, lagi na kay PBBM o sa administrasyon. Ngayon, biglang lumabas na totoong kulay. Sabi nila, mga kabsat, ganun din. Tapos meron pa yung isa, Trojan horse daw ng Kongreso. Alam niyo na kung sino yung Trojan horse ng Kongreso. So, meron daw siyang version dito, Senado. Nako po. Anyway, sige, pakinggan natin itong magkapatid na Cayetano. Pasok, Attorney Enzo. Totohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng atin pong Kape at Kwentuhan. O ito mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong magkapatid na Cayetano, si Alan Peter at si Pia. Dalawang senador na kasama doon sa mga hindi pumirma sa resolusyon na nagkukundina sa ginagawa ng China sa ating mga officials. Itong dalawang ito, magkapatid, Cayetano, Alan Peter at Pia. Ang masaklap dito, itong si Pia Cayetano, nasa majority ito, nasa mayorya. Dapat pag nasa mayorya ka, pag mayroong inisponsoran na resolution, ang liderato ng Senado, dapat ikaw susuporta doon kasi majority ka, member ka ng majority. Pero ito lang yung member ng majority na hindi pumirma sa resolution. Ibig sabihin, alam na this. Pinapakita niya lang na hindi naman talaga siya sa majority. Ang puso niya ay China at Duterte. Itong si Pia Cayetano. Agoy. Pareho rin ang kapatid niyang si Alan Peter. China at Duterte rin. Kaya lang mukhang pinapasok lang itong si Pia Cayetano sa majority parang mag-spy. Parang espiya, parang taning. Sabi ko na nga ba. Pero pag mga darating sa puntong magbubutuhan na, lalabas ang kanyang pagka-pro Duterte at pagka-pro China. Agoy. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Ano bang ginawa ng magkapatid na ito? Si Alan Peter Cayetano, mayroong resolution ang Senado na inisponsoran. Tama naman yung ginawa ng Senado. Gusto ng Senado na isuportahan si Commodore J. Tariela, si Senadora Risa Hontiveros, si Senador Kiko Pangilinan na binabastos ng China. Binabastos ng China. Talagang matindi yung mga atake ng ambassador ng China sa Pilipinas, yung tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas, yung deputy spokesperson na si Go Wei. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang Senado nag-sponsor ng resolusyon yung liderato na suportahan ang mga officials ng Pilipinas sa ginagawang pambubuli, pambabastos ng China. Ngayon, yung mga senador na pro-Duterte, hindi sila pumirma. Si Marcoleta, si Amy Marcos, si Bato, si Bongo, si Villanueva, si Escudero, Amy Marcos. Kaya lang, saka itong si Alan Peter Cayetano. Pero mayroong isang senador ng majority, mayorya, itong si Pia, hindi rin pumirma. Ibig sabihin, sumama siya dun sa mga pro-Duterte senators sa pagboto ay sa hindi pagperma sa resolution. Ang tindi. Ang tindi, mga kabunyog, mga kababayan. Talagang kapareho rin ni Argo. Habang ang bansa natin ay binabastos ng China, Hudas ba itong mga tulad ni Argo makapili. Katulad rin itong mga senador na to. Ulang na lang ito, magtalukbong nung Miss bayong. Aquarius girl, shout out. Siguro pag sinakop tayo ng China, si Argo at saka itong mga senador na to maglalagay ng bayong, ituturo nila, ayan, si Atty. Enzo, yan ang lumaban sa inyo sa China. Di ba? Itong sila Argo maglalagay ng bayong, tapos bukas may bayong ng hapon.
tinuturo nila, pinagkakanulo nila yung mga gerilya na lumalaban sa Hapon. Yan yun. Oh. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, yung mga ganyan. Ang mas matindi dito, bakit mas matindi pa itong sila Argo at saka itong mga senador na ito? Bakit mas matindi pa ito kaysa sa makapili? Kasi ito hindi na naglalagay ng talukbong. Hindi na naglalagay ng bayong. Lantaran na. Hindi na sila. Talagang lantaran na silang nagtatanggol sa Chay. Ha? Yun lang. Matindi, mga kabunyog. Imagine niyo yung kapal ng mukha nila. Yung makapili, nahihiya pa. Ayaw nilang makilala sila na makapili, kaya naglalagay sila ng bayong. At least yun may hiya. Itong sila Argo at saka itong mga senador na to, hindi na nahiya. Ha? O, sinong mas matinding ngayon? Di ba sila? Ay, attorney, bakit mo naman sinasabihan si Argo? Magtatampo yan. Kabsat natin yung si Argo. Nakabaw. Ha? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? O, itong magkapatid na ito na Cayetano, si Alan Peter, hinahadlangan pa sana yung resolusyon. Tama. Sabi ni Alan Peter Cayetano, Mag-hearing muna. ano yan? Maganda yung resolusyon na yan, pero dapat yan pag-usapan muna. Sa hearing. Talagang pag-aralan niya ng matindi. Magpatawag muna ng committee hearing para talagang talakayin yan bago natin Agree. pirmahan. Wow. Akala mo naman, kaya niya gustong talakayin para talaga mapag-usapan. Pero ang totoo, dinidelay niya lang. Tama. Delaying tactics lang yung ginagagawin sana ni Parang Cayetano. Kaufman Pero din. hindi umubra. Hindi umubra yung pang-delay ni Cayetano. Ha? Oh, yan mga kabunyog, mga kababayan. Oh, ito namang si Pia Cayetano, kasama sa mayorya, lahat ng miyembro ng mayorya pumirma. Siya lang ang hindi. Oh, 'di ba? Yan yung magkapatid na yan. Siguro yung iwan ko lang, siguro yung ama niyan si Kumpanyero. Actually, yung ama niyan si Rene, Kumpanyero Cayetano. Kung wala yun, hindi naman, sino ba si Alan Peter? Sino ba si Pia Cayetano? Wala naman yung mga yan. Kaya lang naman niya nakilala dahil sa kanilang ama, si Kumpanyero Rene Cayetano. Kaya lang namatay ng maaga yun. O ngayon, minana lang nila yung pangalang Cayetano, yung apelyidong Cayetano, kaya lang kahihiyan. Work today Aray ko po, is broken. saklap naman yan, Every attorney. day, people juggle so many. Okay, guys, sa mga bagong pasok, shoutout po sa ating 50 kanina, 50 ang ating viewers, mabsat, no? Sa mga di pa nag-like and subscribe po. Salamat. Ha? Kahihiyan. Oh, kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ewan ko, siguro ngayon, ano kayang ano ng naman niya? Kung nabubuhay lang yun, baka pagsasampalin liwat kanan ang mukha ng mga yan. Ha? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang nakita lang natin, itong magkapatid na ito, Alan Peter at Pia, dalawa pa namang Cayetano na binutuhan ng mamamayang Pilipino. Marami itong nabudol eh. Oh. Si Alan Peter Cayetano, pinipilit sanang harangan yung resolusyon. Sabi niya, Mr. President, pag-usapan po natin ito ng matindi. Pag-usapan po natin ito, wag muna nating aprubahan ngayon. Mr. President, magpatawag muna tayo ng committee hearing. O, ganun yung ano. Kala mo naman talagang seryoso siya na gusto niya daw pag-usapan. Pero ang totoo, gusto niya lang i-delay. Gusto niyang i-delay. O, ito namang si Pia Cayetano, majority siya, mayorya, pero bumoto siya, pumabor siya dun sa minorya. Nasa mayorya siya, kaya anong malinaw dyan? Itong si Pia Cayetano, tanim, espiya. Espiya doon sa ano? Majority. Espiya doon sa hanay ng ano? Sa hanay ng mayorya. Pero ang totoo, ang puso at isip niya, Duterte at China. Yun lang. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ano mga kabunyog, mga kababayan, itong mga ito, ang nakakaano dito sa mga ito, mabuti pa yung mga makapili, nagtatalokbong ng bayong. Ibig sabihin, may kahihiyan pa. Nahihiya silang makilala kung sino sila. Ayaw nilang makilala kasi traitor sila. Pero itong mga traitor na ito ngayon, na pro-China. Rex TV, sino yung mga kwan? Andyan pa ba si Rex TV?
Kapsa Trex TV, sino yung mga nagtatakip-takip dyan ng mga kaibigan mo na ayaw makilala na bilang mga DDS vloggers? ayaw nila, ayaw nila tawaging DDS, no? Kinahihiyan nila, no? Yun yung mga makapili kasi ayaw nilang malantad, no? Na mga DDS sila. O, kinahihiyan nila. Ewan ko bakit nila kinakaya yung pagiging DDS nila. Shout out, Archie! Shout out, Richie. Shout out, Kapsa. Na sila Argo, Cayetano, Marcoleta, hindi na sila nahiya. Wala na silang bayong na talukbong. Nakuha niyo mga kabunyo. Grabe. Ang tindi nila, no? Ganyan ang mga makabagong makapili. Wala nang kahihiyan. Hindi na sila magtatalukbong ng bayong. Bakit naman sila magtatalukbong ng bayong? Wala naman silang hiya. Ha? Di ba? Wala silang hiya. Oh, imagine niyo, pinagtatanggol ni Marcoleta yung China. Pinagtatanggol ni Robin Hood Padilla. Ay matindi ito. At yan ang mga DDS na yan, traidor sa ating bayan. Kaya lang ang masaklap dito mga kabunyog, marami pa sa ating mga kababayan ang napapaniwala sa kanila. Marami pa sa ating mga kababayan ang napapaniwala ng mga na yan, Duterte na yan. Pero tingnan nyo, garapalan ang pagka-pro-China. Garapalan talaga. Saka po, naharangan pa tayo ni attorney. Pangalawang harang ni attorney to. Garapalan mga kabunyo. Sana sa election sa 2028 wag na. Magising na tayo. Tama. Magising na tayo. Wag na tayong bumoto ng mga politikong maka-China. Kasi napapaano tayo At saka lutang, matindi attorney, itong laban lutang. na hinaharap natin sa China Magboboto ng lutang. Binubuli tayo. Gusto nilang kunin ang ating exclusive economic zone. Ilinalagay nila ito doon sa kanilang tinatawag na Tendas Line. Tayong papayag. Tama. Huwag tayong papayag. Kaya wag na tayong boboto ng mga kandidato na maka-China. Kung sa nakaraan, hindi natin ginagawang yan, parang okay lang, kahit pro-China yan, iboto natin. Sana ngayon, wag na. Sana ngayon, wag na, mga kabunyog, mga kaubayan. Sa 2028, magising na tayo. Kaya ito mga kabunyog, kiusap ko sa aking mga viewers, followers, labanan natin ang China. Hindi naman natin sinasabing makikipagmarilan tayo. Kaya lang kahit man lang sa ganito, yung ating mga opisyal na naninindigan, suportahan natin. Si Commodore J. Terriela, suportahan natin. Si Senadora Risa, suportahan natin. Si Senador Kiko, suportahan natin. Yung mga opisyal natin na pro-China, i-expose natin. At wag na natin uling bubutuhan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, Attorney Enzo. Tandaan nyo, Absat, Nako po. Sino ang traidor? Sino ang nagiging spy? Nako po. Aray ko po. Nasbak. Nako po. Yan. Garapalan na talaga ang pagka-pro-China. Nako mga Absat. Hindi lang yan. Meron pa mas makapal talaga. Talagang pinagyabang pa. Sige, tawagin nyo na akong pro-China. Sino yun? Kilala nyo kung sino yun? Nako po. Walang iba kundi yung idol nyo. Di ba? Yung idol nyo si Robin Hood. Pero grabe ginawa nila. Talagang pinagtanggol nila ang China. Ni Robin Hood tsaka ni Marcoleta, no? Sabi ni Marcoleta, mayaman ang China. Pwede natin sila maging kakampi. Sinagot siya ni Vicente Veros. Bakit tayo kakampi sa mga nagbubuli sa atin? Nako po. Aray ko po, soklap. Tapos ito naman si Robin Hood. Nako po. Hindi pwedeng gano'n na binabastos ang isang leader. At kung si Bongbong Marcos ang binastos, hindi rin ako papayag. Hindi, wala kang ginawa ng pambabastos ng mga garapatang vlogger nyo. Diyan, pangbabastos kay Pangulong Bongbong Marcos, may nagawa ka ba? Tapos sasabihin mo, pagdating sa pag binastos si Bongbong, hindi ka papayag. Nako po, sino pinagluloko mo, Robin Hood? Siya, mag-next topic tayo, Mamsat. Anak ng kamote yung mga pro-China to. Mag-last topic tayo, Mamsat. Last topic.